Ito ako nakaupo sa likod ng isang private beach wedding na hindi ako invited. Hindi ko kilala tong mga katabi ko at the moment, and the reason why solo flight ako ngayon ay dahil naka-professional disguise ako. Kung naalala nyo pa, nakapag-wedding crush na kami ni Adam at ni Jess dati, and actually, naging successful naman kami, diba? Ngayon, napaisip ako, paano ko kaya siya ile-level up? Nasabi sa akin ni Jess na may pupuntahan siyang private wedding. And nabanggit ko sa kanya, paano kaya pagpasukin ko yun na hindi ako invited? Try lang. Hanggang ka ta. Idol ko kasi si Tom Cruise eh. Kung familiar kayo, siya yung nasa Mission Impossible movies. Yung may mga crazy stunts, makikita nyo rin sa palabas niya na gumagamit siya dito ng mga professional disguise para makapasok sa lugar na kailangan walang makakilala sa kanya. Undercover, kumbaga. Kaya naisip ko, paano kaya pag ito yung paraan ko para makapag-wedding crush this time? Gagana kaya o mahuhuli ako? Para sa plano to, pinaka-importante kung paano ko bababaguhin itong pagmumukha ko. This is very crucial because there are only two ways. It's either maghanap ako ng machine na katulad nun sa Mission Impossible movie, or maghanap na lang ako ng prosthetic artist na kaya rin naman magbago ng anyo ng tao. Obviously, wala akong machine and I believe na hindi kakayanin ng pera ko yun. Masyadong mahal yun, guys. Kaya naghanap na lang ako ng prosthetic artist. Doon pumasok si Kuya Rene. Dito sa video na ito makikita nyo si Rene Abelardo at saka si Charlie Carabanya. Etong si Rene, matagal ko ng prosthetic artist kahit dito sa mga ginagawa ko ngayon sa Bubble Gang o kaya sa Pepito Manaloto. Siya rin yung gumagawa ng mga prosthetics ko dito sa yung makeup effects. Hello. Hello po. Good evening po, Sir Rene. Saan po ba ito? Kasi may project po ako na kailangan ko pong mag-sneak in sa isang wedding. Kumbaga, kailangan ko po nang baguhin yung itsura ko po. Kung talagang gusto mong hindi ka makilala, ipinilong, tapos gusto mo lagyan ka ng bigote, padala ka ng picture para mapag-aralan ko kung ano. Kasi iniisip ko kung magdadagdag kung baka may wig pa yan eh. Kilala ka ng anak ko. Smart ka pa raw, si Smart. Hindi po, boss. Base sa usapan namin, mukhang game naman si Kuya Rene sa plano ko at confident siya na mababago niya yung itsura ko. Kasi ang prosthetics kasi, alam mo, 50% lang sa amin. 50% dun sa talent sa artista. Ngayon, kapag yung may makeup ka na nga, tapos yung arte mo, parang ikaw pa rin, huli ka pa rin. Sinama ko si RS, creative director ng We The Future, tsaka si Jess para mahusugan kung papasabay yung maging itsura ko hindi. Pagdating, sinalubong kami ni Kuya Rene sa kanyang humble home and workshop kung saan namin gagawin yung transformation ko. Yung goal ko, guys, is magkaroon ng mataas na level na parang pagsisneak. Medyo technical tong proseso na to, kaya susubukan kong ipaliwanag sa inyo. Magkikita kami ni Kuya Rene ng 2 beses, ngayon at sa mismong wedding. Ngayon, kailangan may finalize muna kung ano yung posibleng magiging itsura ko para sa plano. Pero dadaan muna ako sa proseso na tawag ay face casting. Isa to sa naintriga talaga ako dahil kailangan punuin yung mukha ko ng alginate na titigas daw na parang semento kapag natuyo. Bawal gumalaw kundi masisira lahat, pare. Carbon, Lodi, carbon. Iba na tulog eh. Okay, sir. Ito na. Make spaces. Make faces. Make faces. Ngiti-ngiti. Oh, shit. Ang init. Picture. Ngayon tapos na ang face cast, pinaalis ko na si Jess at RS kasi hindi nila pwedeng makita yung itsura ko at 2 hours namin gagawin ni Kuya Rene yung makeup test para makita yung possible na maging itsura ko. Inuna na muna ang pagdikit ng silicone sa mukha ko pa isa-isa. Dito pa lang pakunti-kunti mo na nakikita yung pagbabago sa hulma ng mukha ko eh. Medyo scary nga eh. So Wala pang postiso yan. may make-upan na. Yes. Ito na yung parte na patapos na ang aking transformation kasi i-blend na lang yung silicone sa mukha ko at syempre maglalagay na lang ng final finishing touches at magkakaalaman na kung papasa ba kila Jess at RS yung panibago kong anyo. Ano kaya maging reaction nila? 3, 2, 1, dilat. Yung! Pogi! Cheers! Tol! Hapon? Oo, parang ibang tao ko. Kailangan lang. Hindi kita na Kailangan lang. Bihis lang. Oo, ibang damit lang. Tsaka yung hair, pwede na eh. Ay! No? Para kang si ano, tol? Baloloy. Oo, si Baloloy. Si Baloloy. Si Baloloy, tol. Si Baloloy ka na. Para kang may pagka-ed. O, para matanda, Ed Koliwag type beat na. Na medyo hybrid. Oo, hybrid. Hybrid. Na may pagka-caveman, yung mga sinaunang Oo, tao. ganun, O, tol. tignan mo, Australopithecus. Homo erectus. Napapalupit ng artwork na to, tol. Kasi galing pa ano to eh. Galing China. May papakilala ko sa'yo, ma. Eto.
Anong gagawin mo? Ganyan. Sino ka? Ganyan. Ito na si Tom Cruise. Ganyan bang itsura ni Tom Cruise? Hindi. Si John Wick to, si John Wick. Si John Wick Si po, John Wick nga. nabugbog na. Mukhang pasado naman sa dalawang tropa, kaya fast forward sa araw ng kasal, sinundo ko si Jess at si Kuya Rene para makapunta sa location. Sa pagkakalam ko kasi sa La Union pa kaya kailangan namin maaga makarating at makapag-prepare. Andito na tayo sa La Union. Okay, mangyayari na yung kasal ngayon. Pre, nahanap ko si Baloloy. Ha? Okay, wala pang pangalan kasi. Wala. Hindi. Pinangalanan kasi siya namin ni Jess, si Baloloy nga siya. Baloloy, nangalan namin sa'yo, pre. Okay sa'yo yun. Baloloy. Ikaw si Baloloy. Hindi ako sigurado dun sa Baloloy na pangalan, pero dumiretso muna kami sa aming hideout. Kailangan namin ng maayos at malaking space para sa preparation ni Kuya Rene, kaya dito kami sa The Escape La Union kumuha ng kwarto. May malaki kaming pwesto sa loob para makagalaw si Kuya Rene, magandang view sa beach at billiards na rin. Katulad ng unang pagkikita namin ni Kuya Rene, aabutin ng 2 to 3 hours ang proseso ng prosthetics, lalo na't pupuliduhin na talaga yung disguise ko. Kaya habang ginagawa yung mukha ko, si Jess at RS yung pinabahala ko sa maging outfit ko. Hindi ko rin alam kung bakit yun yung naging decision ko, pero binigyan ko pa sila ng 1,000 pesos para makapili. Base sa invitation, all white ang kailangan. Kaya nasa kanilang dalawa nakasalalay ang maging itsura ko sa wedding na to. Baka nga pagsisiyan ko pa Okay, bye. Pwede. Sexy niya dyan. Yan, parang pwede yan, oo. Babae? Nga mo. Parang siya lang yung maiiba doon. Ito pre, oh. Bored in my house and I am in my house bored. Parang kanta yun ah. Okay, I'm bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the house and I'm in the house. Okay, pwede na yan. Konti na lang ang natitira kong oras, kaya kailangan sigurado ako sa aking preparation para magawa ko to. Unahin muna natin sa outfit check. So ayun guys, tapos na yung final na touch sa mukha ko. And this is what it looks like. Ngayon, kailangan ko nang magsuot ng outfit ng costume ko kasi magsa-start na. White shorts. Oof. Okay? Binilhan nila ako ng bathrobe. Seryoso ba to? Hindi okay to, pre. Next, pinag-usapan na namin kung paano magiging galawan ko. Since na mukha akong mama, ginawa na namin ganun yung lakad. Kunyari, may pagkain dyan. Kunyari, may table. Baba ako. Pero wag robotic yung galaw. Dahan-dahan nga lang. Lagyan nyo na lang ng gamit sa lab. Mas mukha kang kabagay-bagay sa kasal. Sunod naman ang maging boses ko. Dito ako nahihirapan pumili kasi kailangan aware ako na consistent dapat yung boses na yun. Lalo na baka may makausap ako na tao, di ba? Malay mo. Grabe ka, ilabas mo naman yung gamot kinsa mo yan. Ganun. Parang pag ganun. Tigasan mo pre. Kaya mo bang parang nilalaliman yung mga bagay? Kaya ko bang nilalaliman yung mga bagay? Ma'am, nasan yung CR? Ma'am, nasan po yung CR? Ganun. Yeah. Ma'am, nasan po yung CR? Ngipin na gawa. Oh. Ma'am, nasan... Okay pre. All goods na. Magus na. O, tara na. Hello? Practice mo na sa kotse. Taxi mo sa kotse. Para makaalis na Paulit-ulit. tayo. Tara. Alis na tayo, putik. This is the mission. Ang kasal na ika-crush ko ay sa talent manager ni Jess. Hindi kami gaano ka-close kaya the fact na private yon at wala ko sa listahan ay mataas ang chance na mahuli ako at pagsuspetsyahan kung kasama ba talaga ako. Kailangan kong tandaan na private beach wedding yun. Malamang sa malamang mas mataas yung level ng security dun. Pero meron lang naman akong 4 main goals na gusto i-achieve dito eh. Number 1, makapag-blend in ako sa wedding at ma-witness ang kasal na walang magpapaalis sa akin. Number 2, makakain sa pagkaing handa. Syempre, alam niyo na yun. Number 3, susubukan kong kumausap ng tao sa itsura kong to. And lastly, kailangan i-reveal at i-surprise ko kay Miss Cathy na nakapag-sneak in ako sa loob ng kasal niya na hindi niya napapansin. Game bye? Game. Tara, tayo mauna. Game. Good luck. Good luck. Since si Jess at Ares lang yung invited dito, napag-usapan namin na silang dalawa muna yung unang papasok sa loob para sumilip kung kamusta. Surveillance check muna. Pag safe na, tatawagan nila ako. Hello. Hello. Hindi kita marinig. Hello. Hindi ko nakita eh. Ngayon, hello. Pwede ka na pumasok, pre. Ano sasabihin ko? Basta pumasok ka na lang. Huwag ka lang papahalata. Okay. Dire-diretso ka na, blended ka lang. Basta hanapin ka namin. Tinututukan ka namin na. Nakatutukan sa entrance. So, pasok na ako. Oo, pumasok ka na.
Oo, sige. Start na yung kasal. I guess, pasok na lang tayo, di ba? Ready na tayo, papasok na tayo. At tingnan natin kung gagana yung powers natin, okay? Okay. Ako mauna. Eto na, magsisimula na ang unang experience ko bilang isang Tom Cruise. It's either mahuhuli ako dito or hindi. Ang unang magiging obstacle ko dito ay ang pagpasok ko sa resort. Blend in lang daw sabi ni RS, kaya yun yung mismong ginawa ko. Kuya, kay Miss Cathy po. Kasal ni Miss Cathy. May reception po ba sila? Alright. Okay guys, nakapasok na tayo. As in, nasa loob na tayo. Ngayon, papasok pa lang yung mga tao. Asan si Ares? Habang successful yung pagpasok ko, sila Jess at Ares naman naabutan bigla si Adam at M na walang idea na andito ako. This is Jess. The drawing guy. This is Ares. Hi. I'm one of my closest friends. Two of them. Friends. Nice to meet you. Pagkatapos nila mag-usap, kami naman nagkasalubong. Uy, si Raulo. Sabihin natin. Sino to? Uy, This time, hindi na nila ako kilala kasi sila yung invited at ako yung hindi. Right now, I'm on my own. Pumasok pa ako ng konti paloob para maglibot. Nabigla nga ako kasi ang laki pa pala sa loob. Ang nakakatawa pa dito, dinaanan na ako ni Adam ng isang beses at hindi niya talaga ako nakilala, pare. Isa pa sa napansin ko habang naglilibot ay kung nasan yung exact location ng kasal. Andun, nasa mismong beach talaga siya, heavily secured at open area. Makikita ka talaga kung may ginawa kang kakaiba dito, pare. Nandito ako. Now it's time to achieve my goals. Kailangan ma-witness ko yung kasal na parang imbitado ako. Gusto ko sana nakaupo ako tulad nila Jess kaya ang una kong naisip gawin ay kumuha ng angulo from the side. Tiningnan ko muna kung kaya ko siyang pasukin galing sa gilid. Nandito na si Miss Cathy guys. Naka-arrive na yung bride. Nandito na ako guys. Dito lang ako sa tabi ng kasal. Wala nakakapansin sa akin kasi para ako matanda. Looking from the left, mukhang dehado ako makapasok sa gilid kasi occupied na lahat. Kaya sinubukan ko naman sa likod. Medyo mas malapit na to kaya ginalingan ko yung acting. Nag-video-video ako nun para magmukhang kasama ako. Gumagana naman nung una pero nung tumagal ako sa likod, unti-unti na akong pinagmamasdan ng mga security na parang hindi ako bilong. Kaya para sa akin, this is a bad sign. 10 minutes later, ay na nga. Okay, pero hindi po kayo naka-check-in, sir? Hindi ba? Kasama po kami sa kasal. Nakita mo na ba si Cathy na... Sheesh, buti na lang pinalusot niya ako. Kala ko ipapadampot na ako Siguro kasi mukha akong matanda kaya okay na lang yung sinagot niya sa akin. Di na ako tinanong pa. From this point on, naghintay ako ng magandang tiyempo. Nanatili akong patient. Sinigurado ko na bawat chance na makukuha ko na makalapit ako, lalapit ako. Hanggang sa nakalaktaw ako sa lubid. Nakalapit pa unti-unti. Hanggang sa... Veterana at veterano na sa pagdating sa buhay. Yup, you guessed it right. Nakamanage talaga makakuha ng upuan sa pinakalikod ng wedding ceremony. Para naman maganda yung view o pag-kissing scene nila. Pero hindi nyo ba napapansin? Hindi ako mapakali kasi nagno-notification yung cellphone ko na may emergency daw sa news na kailangan natin panoorin. nagbabagang balita. Paparating na ang future ng content creation. Ang init! Nandito tayo ngayon sa Uber para matanong ang mga tao ang opinion nila sa nakakamanghang future. Nakakakilabot ang bagsik. Huwag kang pipikit. Narito tayo sa panibagong mundo ng entertainment. May bagong channel. Guys, ops. Wait, alam kong curious kayo lahat sa balita. Well, ito kasi yung dahilan kung bakit sobrang tagal ko nang walang upload dito sa channel. Matagal-tagal ko nang tinatago sa inyo to, pero nabuo na namin yung channel na magkakasama kaming kaibigan. Alam ko matagal nyo na kami gusto makita na magkasama sa isang video parate, sa isang channel. Kaya ito na, lahat ng kabaliwan na pwede nyo maisip, all in one channel. Kaya if ever nakaabot kayo dito sa parte ng video na to, sana iregalo nyo na sa akin. Dumalo kayo doon, makapag-subscribe kayo habang maaga pa kasi sobrang dami naming handang mga bagong content sa inyo. Promise. Diba Baloloy? Hindi ko rin alam kung anong klaseng balita yun, pero may kinalaman daw sa future. Sa ngayon, kailangan ko isipin yung sarili kong future. First goal ang ma-witness ang once in a lifetime moment. And I think it's gonna happen right now. Yuminaw is right. Thank you so much.
more time daw. Ayos, guys. Si tatay. Wow! One more. Palakpakan po natin. Goal number 1, accomplished. Next goal, eat wedding food. At this point, medyo komportable na ako pero hindi pwede pakampante. Hinayaan ko muna kumalma lahat para hindi ako mapansin. Nakapag-selfie pa nga ako eh. Nung napansin kong kalmado na lahat, doon na ako umatake. Konti lang yung kinuha ko para sakto lang sa itsura ko. Pero may hindi ako in-expect na mangyayari. Biglang dumating yung team ni Adam na mga kaibigan ko rin talaga. So, mas mahirapan ako neto. 15 minutes later, hindi pa rin nila ako napapansin. Mukhang gumagana talaga tong professional disguise. Kaya si Jess, naisip niya mas gawing intense. Sinubukan niya umupo mismo sa harapan ko para magkaalaman kung makikilala ba ako nila Robert or hindi. Dito na ako kinabahan kasi if ever makilala nila ako, tapos na yung video. Wala ko si Robert kasama. Abot na ang kan. Ha? John Wick. Si John Wick. Siguro. Wala ko si John Wick ba? Wala ko na. Kapatid na ako sa Kanina ko tingin. Hindi pa rin ako namukha ni Robert kahit harap-harapan na. Effective talaga yung disguise. Pero ang importante dito, na-accomplish ko na yung second goal. For the third goal, kailangan ko subukan kumausap ng guest sa itsura kong to. Dito na ako kinausap ni RS at Jess sa labas kasi may importante daw sila sasabihin tungkol dito. Pre, nilapitan ako ng mga coordinator. Pre, nag-aalala sila. Pre, sino ka daw pa? Nakabahan talaga sila, niraradyo ka. Oh? Nag-uusapan sa comms nila ito. Bakit? Ano ba itsura ko? Eh, yung weirdo mo daw eh. Mukha kang ano? May dalang baril. Ano ulitin mo ulit? Parang tarantado. Sorry pre ah. Parang hindi ka part. Parang ka may masamang gagawin. Oo, nakakatawa. Pero in reality, hindi talaga ako okay dahil may mga natatakot na sa akin. Mukha daw akong baliw. Weirdo. Mukha daw akong may hawak na baril. I think hindi ko na magagawang kumausap ng tao kasi natatakot na sila sa akin at nakamata na sa akin yung mga security. Napagsabihan sila. Kasi mukha nga akong mamamatay tao. Mukha akong hitman eh. John Wick version 3. Ako na ang pupugsa sa inyong dalawang John Wick. Ngayon may nangyayaring parang messages sa bride or groom. And sabi ni Jess, pinuntahan niya ako dito na dapat daw ito na daw yung chance ko na sabihin na naka-disguise lang ako. Kasama ko si Sir Emil. Siya yung head coordinator ng wedding ni Miss Cathy ngayon. Ano bang sabi nila, Sir Emil? Kasi kanina, nung bago mag-start yung ceremony or while ongoing ceremony, tinatanong na, sino yung naglalakad na naka-robe? Na parang weird. Panglas ka, baloloy. Baloloy. Pag diretso ako, manggagaling ako sa malayo. Ganun. Pag tinawag ka, diretso ka dun. Now, it's my time to shine. Or should I say, Baloloy's time. Hindi ko alam kung anong magiging reaction ni Miss Cathy or kahit kanino sa kanila na andito ako pero ito na yung final goal. It's now or never. Bahala na kung ano yung masabi ko sa harapan basta sasabihin ko na ako si Spart. I'm truly grateful na pinadala ako dito ng Diyos para sabihin sa'yo na hindi talaga ako kasama dito sa wedding. Pakalam ko talaga, Miss Cathy, ako Spart to, pre. Gusto ko lang surprise kita na punta talaga ako dito sa wedding mo without reserving anything. Sorry sa mga yung mga natakot ko kanina kasi naglalakad-lakad ako doon. Di ba? Medyo weird. Gusto ko lang sabihin na sana i-celebrate natin yung wedding nila kasi everybody deserves to be celebrated, especially in their wedding day. Yun. Baloloy out, baby! Cheers! Cheers! Cheers!